Senyorito, narito na po yung bagong serbedora na pinadala ng agency. Sabi ng mayordomang si Celeste habang maingat na kumatok sa pinto ng maliit na opisina ni Alejandro sa loob ng mansyon. Hindi man lang tumingin si Alejandro mula sa mga papeles na inaasikaso niya. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin yan, mayordoma? Di ba trabaho mo nang mag-orient ng mga bagong katulong? Napahinga ng malalim ang matandang babae. Opo, senyorito. Pero iba kasi itong bagong serbidora. May dala po siyang bata, kasama raw sa pagtatrabaho. Bahagyang napatigil si Alejandro sa pagsusulat. Bata? Tumango naman ang mayordoma. Opo, at sa totoo lang, gusto ko sanang tanggihan, pero parang kailangan talaga nila ng trabaho. Kita ko sa itsura ng matandang babae na iyon na nais talaga ng trabaho. Umirap ng bahagya si Alejandro at muling bumalik sa mga papel sa harap niya. Basta siguraduhin mo lang na marunong sa trabaho. Ayoko magkaproblema na naman dito. Opo, senyorito. Mahina lang nasagot ng mayordoma bago dahan-dahang lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Tanging tunog ng orasan at mahihinang tiklado ng bolpe ni Alejandro ang maririnig. Humilig siya sa swivel chair tsaka napabuntong hininga. Matagal niya nang gustong kalimutan ng lahat, pero kahit anong gawin niya, si Amira pa rin ang laman ng kanyang isipan. Amira. Mahinang sambit niya na halos ibulong sa langit. Binalikan ng isip niya ang huling gabi nilang magkasama, ang mga luha, ang pagtatalo at ang mga salitang binitiwan nito bago umalis. Kung talagang mahal mo ko, hayaan mong piliin ko ang pamilya ko. Yan ang huling sinabi ni Amira bago tuluyang lumayo. Ngayon ay 7 taon na ang lumipas, pero tila kahapon lang ang sakit. Binuksan niya ang maliit na kahon sa mesa at doon parang binuksan din niya ang sugat na hindi pa rin naghihilom. Nandoon pa rin ang lumat kupas na pregnancy test. Ang tanging alaala ng pag-ibig na muntik nang maging totoo. Napatitig doon si Alejandro. Nasaan ka na, Amira? At nasaan na ang anak natin? Mahinang tanong niya. Pero katulad ng laging sagot ng langit ay katahimikan lamang. Ni bakas ng sagutan ay wala para kay Alejandro. Nasa kanya na ang lahat. Yaman, kapangyarihan at ang negosyong siya mismong nagpapatakbo. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, pakiramdam niya'y parang mga tropeyo lang ang mga ito. Magandang tignan, ngunit walang saysay kapag wala na ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay napawi nang marinig muli ni Alejandro ang isang katok. Senyorito, nakahanda na ang hapunan. Ang matandang si Celeste. Sige, susunod na ako sa baba. Opo, senyorito. Agad namang tumayo si Alejandro sa kanyang swivel chair. Pagbaba niya ng hagdan, ay tila puno ng tawanan ng ibabang parte ng kanyang mansyon na noon lamang ay tahimik. Ang galing mo talaga, Abram. Siguro matalino rin ang mama mo, no? Ilang taon ka na ba? Ang gwapo mo naman, para kang may lahing afam. Rinig ni Alejandro ang mga bungis-ngis ng mga serbidora mula sa ibaba. Ngunit napawi iyon nang makita siyang pumasok sa dining area. Pero tila ba napukaw ang atensyon niya sa batang nakatalikod at yumakap sa matandang babae na ngayon lamang niya nakita sa mansyon. Senyorito, eto po si Manang Alena, ang bagong serbidora na sinabi ko kaninang umaga. Wika ng mayordomang si Celeste. Agad nang umiti si Alejandro. Pilit ipinapakita ang pagiging kalmado kahit hindi niya kilala ang bagong empleyado. Tumango lang siya sa mayordomang si Celeste. Oo, yung tinutukoy mo kanina. Sabi niya habang umuupo sa dulo ng mahabang mesa. Magandang gabi. Magandang gabi po, senyorito. Sabay na tugon ng mga katulong. Tahimik lang ang bagong serbidora na si Manang Alena. Nakayuko ito habang inaayos ang mga pinggan sa mesa. Kasama nito ang bata na ngayon nakaupo sa tabi ng counter, abala sa paglalaro ng lumang laruan na parang kotse. Hindi napigilan ni Alejandro ang mapatitig. May kung anong kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Pasensya na po kung nadala ko siya rito, senyorito. Wala po kasi akong mapag-iwanan. Napalingon ng bata at doon parang tumigil ang oras para kay Alejandro. Matangos ang ilong, maputing balat at mga matang kulay tsokolate na eksaktong mata niya nung siya'y bata.
Napahawak si Alejandro sa baso. Halos mabitiwan. Anong pangalan mo, bata? Tanong niya bigla. Halos hindi niya makontrol ang tono ng boses. Ngumiti ang bata. Walang kamuwang-muwang. Abram po, sir. Abram? Mahinang ulit ni Alejandro. Ilang taon ka na, Abram? 6 po. Sagot ng bata na nakangiti pa rin. Sabi po ni Mama, magsi-7 na ako next month. Mama? Halos mapalunok si Alejandro. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Manang Alena. Nakayuko pa rin ito. Pilit iniiwasan ang tingin niya. Mama mo siya? Tanong ni Alejandro sa bata. Umiling ang bata. Napaka-inosente. Nasa bahay po si Mama. Abala siya sa hahabi ng mga balanggot. Napakunot ang noo ni Alejandro. Ganun ba? Tumango ang bata tsaka ngumiti ng malaki. Si Manang Alena po ang nagbabantay sa akin kasi po minsan umaalis siya ng bahay para idala sa bayan ng mga ginagawa niya. Ganun ba? Mahina lang ang tugon ni Alejandro. May kung anong bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Tinignan niyang mabuti ang bata. Ang ngiti, ang mga mata, pati ang kilos. May kung anong kakaibang pamilyar pero ayaw niyang isipin kung bakit. Do you want to eat with me? Tanong niya pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Talaga po? Pwede po? Ngumiti si Alejandro. Oo naman. Nako, pasensya na senyorito. Sabat ni Manang Alena. Ngunit parang hindi naman yata pwedeng. Agad na pinutol ni Alejandro ang sasabihin nito. Lumapit siya sa bata at marahang binuhat. Let's eat. Namula si Abram sa tuwa at napayakap agad sa leeg ni Alejandro. Salamat po, sir. Napatingin si Manang Alena na bahagyang nagulat. Senyorito, baka po makulitan kayo. Sanay po kasi siyang magdaldal. It's fine. Putol muli ni Alejandro. May bahagyang ngiti sa labi. Matagal na rin akong hindi nakasama sa mesa ang ganitong edad. Parang nakakagaan ng loob. Tahimik lang si Manang Alena. Pero halatang hindi mapakali habang nakatingin sa dalawa. Habang naglalakad sila papunta sa dining table, ramdam ni Alejandro ang gaan ng pakiramdam niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang may kung anong koneksyon sa pagitan nila ng bata. Pagkaupo, pinagsilbihan sila ng mayordomang si Celeste ng hapunan. Pinagmamasdan lang ni Manang Alena sa di kalayuan, parang hindi alam kung lalapit ba o lalayo. Abram? Tawag ni Alejandro. Kain ka lang sabihin mo kung gusto mo pa. Opo, sagot ng bata sabay kuha ng tinidor. Sir, masarap po yung amoy ng ulam. Napangiti si Alejandro. Siyempre, special yan kasi may bisita ako. Habang kumakain sila, napapansin ni Alejandro na panay ang sulyap sa kanila ni Manang Alena. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba sa babaeng yun sa paraan ng pagkilos, sa pag-iwas ng tingin at sa boses nito kanina. Maya-maya, napahinto si Abram at tiningnan si Alejandro. Sir, parang katulad po kayo ni Papa sa drawing ko. Natawa si Alejandro. Ganun ba? Patingin nga. Iniwan ko po sa bahay. Sagot ni Abram, sabay kagat sa chicken. Pero sabi po ni Mama, pogi daw si Papa. Katulad niyo raw po kapag nakaayos. Napatigil si Alejandro. Sa isang iglap, parang huminto ang oras. Mama mo ang nagsabi nun? Opo, sabi niya mabait daw po si Papa. Bakit? Nasaan ba ang papa mo? Tanong ni Alejandro. Halos walang emosyon pero may halong kuryosidad ang tono. Kung iisipin, tila kaedad na ng batang ito ang anak niya na hindi pa niya nakikita. Kung sakaling hindi nga iyon nawala. Umiling si Abram, sabay naglaro ng tinidor sa plato. Sabi ni Mama, malayo raw si Papa, baka raw po busy sa trabaho o baka ayaw lang talaga niyang umuwi. Parang may kung anong humampas sa dibdib ni Alejandro. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may kirot sa bawat salitang binibitiwan ng bata. Matagal na bang hindi mo siya nakikita? Tanong niya ulit, ngayon ay mas mahinahon. Hindi ko pa po siya nakikita kahit minsan Tugon ni Abram, simpleng-simple, pero mabigat pakinggan. Pero sabi po ni Mama, mabait daw siya at gagawin daw niya lahat para sa amin. Tahimik lang si Alejandro. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Maya-maya,
Napansin niyang kumapit ng mahigpit si Abram sa kanyang braso habang nakatingin sa kanya. "Sir?" Bulong ng bata habang nakangiti. "Maganda po si Mama. Ligawan niyo na lang po siya para hindi na siya maghintay kay Papa." Halos mabilaukan si Alejandro sa narinig. Napaubo pa siya ng bahagya. Paglingon niya, halos sabay-sabay namang napatingin ng mga maid na nakasaksi sa eksena. At gaya niya, bakas din sa mukha nila ang pagkabigla at ang pilit na pinipigilang tawa. "I can't love anyone else anymore. May hinihintay ako kaya't hindi ko magagawa yun." "Bakit po?" Inosenteng tanong ni Abram. Saglit na natahimik si Alejandro. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa isang batang 6 o 7 taon lang ang tinig ng pag-asang hindi na bumabalik. Ngunit ang tanging nasabi niya lang, "Oo, ganun talaga kapag totoo." Tumango si Abram, parang may naintindihan kahit hindi naman talaga. Hindi alam ni Alejandro kung paano natapos ang hapunan na iyon. Ngunit isang bagay na naintindihan niya, na magaan ang loob niya sa bata. "Uuwi na po kami ni Abram, sir." Ani manang Alena. "Uuwi na po tayo agad?" Reklamo ni Abram habang kumapit sa laylayan ng damit ng matanda. "Oo, iho. Babalik tayo bukas. Tapos na ang trabaho natin." Mahinang sagot ni Alena. Napansin ni Alejandro ang lungkot sa mga mata ng bata. Parang ayaw pa nitong umalis. "Bakit hindi na lang kayo dito matulog, Manang? Malaki ang quarters dito. Pwede naman kayong mag-stay in para hindi na kayo nahihirapang magbiyahe." Agad namang umiling si Manang Alena. "Naku iho, pasensya na. Hindi maaari dahil mag-aalala ang ina ni Abram kung hindi kami uuwi." Tumango si Alejandro. Pilit na pinipigilan ng sarili na magtanong pa. Pero habang pinagmamasdan niya si Abram na lumapit sa matanda, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang pamilyar sa mga mata ng bata. Yung halo ng inosente at matapang, katulad ng babaeng matagal niya nang hinahanap. "Paalam po, sir." Sabay ngiti ni Abram habang kumakaway. "Sana po, maaari pa ako rito bukas at sa susunod pa." Ngumiti si Alejandro. Bahagyang lumambot ang mukha niya. "Oo naman, you are always welcome to come back here." Samantala, kita ni Amira ang ngiti sa labi ng anak na si Abram nang makita niya sa malayo kasama ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya sa lahat. At iyon ay si Aling Alena. "Mama! Anak!" ani Amira at binuhat si Abram. Doon ay kita ang lungkot sa mga mata ni Aling Alena nang magtagpo ang kanilang paningin. "Kumain kami ni sir. Ang bait niya, Mama. Sabi po niya, maaari akong bumalik roon bukas." Masiglang kwento ni Abram. "Talaga?" Si Amira na halos manginig ang tinig. "Mabait siya at sabay kayong kumain?" "Opo, gusto niya ako roon matulog pero kapag ginawa ko naman, malulungkot po kayo, Mama." Ngumiti si Amira. Doon kita ang mga titig ni Manang Alena na tila ba nag-aalala. Nang matapos niyang asikasuhin si Abram at patulugin, muli ay lumabas siya ng bahay at nakita niya si Aling Alena na nakaupo sa maliit na upuan na para bang malalim ang iniisip. "Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo sa kanya, iha? Na narito ka na sa fuego at nagbabalik." Napabuntong hininga si Amira at umupo sa tabi ni Aling Alena. Tahimik muna silang dalawa. Tanging huni lang ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Pinagmasdan niya ang langit na puno ng bituin. Simple pero mabigat ang pakiramdam sa dibdib. "Manang, paano kung hindi niya matanggap? Si Senyorito Alejandro? Iha, 7 taon kang nagtatago. Hindi mo man lang ba naisip kung anong maramdaman niya noong bigla kang nawala?" Napapikit si Amira. Araw-araw, yun ang tanong na tinatakbuhan niya. Pero ngayon habang nasa iisang isla silang muli, parang wala na siyang maitatago. "Naaalala mo pa, iha, kung paano ka umalis?" Tanong ni Alena. Tumango si Amira. Ramdam ang bigat ng alaala. "Oo, Manang. Araw iyon na parang katapusan ng lahat. Sinabi ng ama ni Alejandro na kung hindi ako lalayo, ipapahamak niya ang pamilya ko. Wala akong pagpipilian." Napaluha si Amira nang hindi napipigilan. "Akala ko kung lalayo ako, makakalimot din ako. Pero araw-araw, mukha pa rin niyang iniisip ko. Lalo na tuwing tititigan ko si Abram.
Tahimik lang si Alena. Pinapahid ang luha sa gilid ng mata ni Amira. Hindi mo maitatago habang buhay, anak. Lalo na't nagkita na kayo ulit na kahit hindi niya paalam. Napatungo si Amira. Pinunasan ng luha sa pisngi. Manang, sa unang kwento pa lang ni Abram, alam kong siya yung tinutukoy niya. Sabi ng anak ko, pinakain daw siya sa mesa. Pinakain ni Alejandro ang anak namin nang hindi niya kilala. Hindi napigilan ni Aling Alena ang paghaplos sa likod ni Amira. Baka ito na ang tamang oras. Hindi na kayo yung mga batang pinilit ng mundo. May anak na kayong dapat unahin. Tahimik na tumango si Amira, pero sa loob-loob niya, may takot pa ring hindi mawala. Paano kung galit pa rin siya? Paano kung kapag nalaman niyang may anak kami, mas lalo lang siyang... Mas masasaktan siya kung ibang tao ang magsasabi. At kung sakaling hindi niya matanggap, at least nasabi mo na ang totoo. Hindi ko alam kung anong plano mo at kung bakit pumayag kang isama ko si Abram sa mansyon. Gayong alam mong naroon si Alejandro. Huminga ng malalim si Amira at nilaro ang daliri sa kamay. Dahil nais kong malaman kung anong magiging reaksyon niya. Na gusto kong marinig kay Abram ang mga kwento na katulad ng mga kwento niya kanina. At kung gaano siya kasayamanang. Ani Amira at mapaklang ngumiti. Alam kong makasarili ako, Aling Alena. Pero gusto kong maramdaman kung paano sana kami kung hindi ako umalis nun. Gusto kong makita kung anong klase ng ama siya kay Abram kahit hindi niya alam. Natahimik si Alena. Tinitigan lang nito si Amira na ngayon ay tila nakikipag-usap sa hangin. Ang mga mata ni Amira ay puno ng pagsisisi, ngunit may halong pananabik din. Hindi mo dapat pinarurusahan ang sarili mo, iha. Kung alam lang ni Alejandro ang lahat ng pinagdaanan mo, baka ikaw pa ang una niyang niyakap. Hindi ganun kadali, manang. Sagot ni Amira, tinatakpan ng mukha ng mga palad. 7 taon akong tahimik. 7 taon kong tinago ang anak namin. Paano kung hindi niya ako mapatawad? Paano kung makita niya ako't wala na siyang maramdaman? Kung wala na siyang maramdaman, abay bakit ngayon na hindi pa rin siya nag-aasawa? Tugon ni Alena. Napatigil si Amira. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin kay Alena. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi siya nag-asawa? Wala. Walang babae sa mansyon. Ni Singsing sa daliri ay wala. Hindi na umimik pa si Amira. Sa totoo lang, noong lumisan siya, tinanggap niya na ang lahat, pati na ang posibilidad na kung sakaling umibig muli si Alejandro, wala na siyang karapatang masaktan. Matapos ang mahabang usapan, bumalik siya sa silid at mahigpit na niyakap ang mahimbing na natutulog na si Abram. Doon lang siya muling nakaramdam ng kapayapaan. Pagsapit ng umaga, agad siyang naging abala sa mga gawain. Naku, kita ko si Doming sa sentro nung nag-deliver tayo kahapon ng umiti sa'yo, Amari. Tukso ni Maria habang inaayos sa mga summer hat na hinabi nila. Wala ako sa ganyan, Maria. Sagot ni Amari sabay iling, pero hindi maitago ang ngiti. Sus, balaki na ang artistahin mong anak, parang anak ng kung sinong mayaman, kaya't siguro naman pwede ka nang umibig ulit. Napailing lang si Amira at napangiti ng bahagya. Maria naman, puro kabiro, wala akong oras sa ganyan. Ang mahalaga, may maipantustos ako kay Abram. Kasi naman Amira, sabat ni Maria habang maingat na inaayos sa mga balanggot na ibibenta nila sa bayan. Hindi naman masamang umibig ulit. Hindi rin masamang sumaya. Masama kung mali ang oras. Sagot ni Amira habang pinupulupot ang mga sinulid sa kamay. At sa ngayon, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa tapos kalabanin yung mga alaala na iniwan niya. Tahimik si Maria sandali bago tumango. Si Mr. Anonymous pa rin, no? Hindi sumagot si Amira, pero sapat na ang katahimikan niya bilang oo. Sa likod ng mga mata niya, nakatago pa rin ang imahe ni Alejandro. Ang lalaking minsan niyang minahal at hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang nawawala sa kanyang isip. 7 taon na rin, Amira. Baka naman oras na para bitawan mo yun. Mahina pero may lambing na sabi ni Maria. Napahinga ng malalim si Amira. Hindi ko siya hinahawakan, Maria. Pero kapag anak ko na ang may koneksyon sa kanya, paano ko bibitawan? Tahimik ulit si Maria. Alam niyang may punto si Amira. At bago pa tuluyang mabigat ang usapan, nagbiro na lang ulit siya.
Basta ako, kapag may lalaking kasing gwapo ni Doming nang umiti sa akin, bahala na si Lord, mahirap nang tumanggi. Napatawa si Amira, bahagyang nawala ang bigat sa dibdib. Ikaw talaga? Ma, aalis na po kami. Si Abram na agad nakuha ang atensyon ni Amira. Nasa kubo sila sa tapat ng magandang kulay ng dagat sa umaga. Huwag kang malikot dun ha, okay? Opo, ma. Masiglang sagot ni Abram habang bitbit ang maliit niyang bag na may lamang laruan at paborito niyang tinapay. Promise, behave po ako kay Lola Alena. Ngumiti si Amira at hinaplos ang buhok ng anak niya. Good boy, huwag kang kakain ng kung ano-ano ha. Sabihin mo kay Lola Alena kung nagugutom ka, okay? Tumango si Abram, tsaka tumakbo papunta kay Alena na naghihintay sa may tricycle. Bago sumakay, muling lumingon ang bata. Ma, babalik po ako agad ha. Pupunta po kami sa malaking bahay. Biglang may kirot na sumundot sa dibdib ni Amira. Alam niyang yung tinutukoy ng anak ay ang mansyon ni Alejandro, pero hindi niya ipinakita ang kaba. Ngumiti lang siya at kumaway. Ingat kayo, nak. Nang makaalis ang tricycle, sandaling nanatiling nakatayo si Amira sa harap ng kubo. Nilalaro ng hangin ng kanyang buhok habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan. May parte sa kanya na gusto sanang pigilan ng anak, pero alam niyang kailangan niya ito, ang marinig kung paano kumilos si Alejandro, kung may bahid man ng galit, kung may natira pa. Bakit parang kamukha ni Abram si Senyorito, yung kaisa-isang anak ni Don Rosela at Don Alberto? Si Maria na walang kaalam-alam. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Umiling si Maria, pero nakangiti pa rin. Seryoso ko, Amira. Kanina habang naglalaro si Abram sa tabing dagat, napatingin talaga ako sa kanya. Parang ewan ko, may lahi. Yung tindig, yung mata na parehong-pareho kay Senyorito Alejandro Martinez. Naalala mo ba yung anak ni na Don Rosela na minsang pumunta rito noon? Bahagyang nanlamig ang mga palad ni Amira. Pilit niyang itinuon ang tingin sa dagat, pero parang hindi niya na marinig ang ingay ng alon. Baka naman nagkataon lang. Mahina niyang sagot kahit ramdam niyang naglalaban ng kaba at takot sa kanyang dibdib. Maraming batang may ganung mata, Maria. Ewan ko, pero kung ako tatanungin parang hindi lang talaga pagkakahawig yun, parang may koneksyon. Tumawa pa ito ng marahan, hindi alam kung gaano kabigat ang bawat salitang binibitiwan. Kung hindi ko lang alam na dito ipinanganak si Abram, iisipin kong anak siya ng mayaman. Napakagat labi si Amira. Maria, baka kung sino pang makadinig sa'yo, mag-isip pa ng kung ano-ano. Ngumisi lang si Maria tsaka tumayo at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga banig. Sige, joke lang naman. Pero seryoso, kung ganun kagwapong magiging anak ko, ayos na rin. Naiwan si Amira na tahimik, ngunit sa loob niya, alam niyang may bahid ng katotohanan ang sinabi ng kaibigan. Hindi iyon pagkakahawig lang. Si Abram ang refleksyon ni Alejandro. Mula sa paraan ng pagngiti, sa kung paano ito tumitig, hanggang sa pagiging malambing na ugali. Pero winaksi rin ni Amira ang mga iniisip na yon at nagpatuloy sa pagtatahi ng mga summer hat na idadala sa sentro upang mabili. Samantala, "It's for me, sir?" Si Abram na hindi makapaniwala. "Yes, it's for you," sagot ni Alejandro. Habang nakatitig kay Abram, hawak nito ang isang malaking car set na hindi niya alam kung bakit ba naisipan niyang irigalo sa bata. "You like it?" Tumango si Abram. Malaki ang ngiti, pero may bahagyang pag-aalangan sa mga mata. "Pero baka po magalit si Mama. Sabi niya kasi hindi daw po kami dapat tumatanggap ng mamahaling regalo." Bahagyang natigilan si Alejandro. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila may kung anong kurot sa puso niya sa tuwing binabanggit ni Abram ang tungkol sa ina nito. "Mama, parang musika sa tenga, pero may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Sabihin mo sa mama mo hindi ito regalo," sabi ni Alejandro na pilit na pinapagaan ng tono. "It's a thank you gift for being a good boy." "Talaga po? Pwede ko po bang laruin?" "Of course." Halos tumalon sa tuwa ang bata. "Thank you po, Papa." Tila naman nabitin ang lahat ng salita sa labi ni Alejandro nang sabihin ni Abram ang salitang papa sa kanya. "Sana kayo na lang po ang papa ko." Nanatiling nakatigil si Alejandro. Tila huminto ang oras sa kanilang pagitan.
Ang huling salitang binitiwan ni Abram ay parang isang sibat na tumusok diretso sa dibdib niya na hindi sa sakit, kundi sa isang uri ng kirot na hindi maipaliwanag ng salita. "Papa?" Mahinang ulit niya, halos pabulong habang pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng bata. Tumango si Abram, walang alinlangan. "Opo, kasi po mabait po kayo, tapos niregaluhan niyo pa po ako ng laruan." Nakangiting sabi ng bata, parang napakasimple lang ng lahat. "Tsaka po, wala naman akong papa, sabi ni mama, pero kung pwede po, gusto ko sana kayo na lang." Namilog ang mga mata ni Alejandro. Hindi alam kung anong mararamdaman. Lumuhod siya sa harap ni Abram at ginulo ang buhok nitong kapareho na kapareho ng sa kanya. "Abram?" Mahina niyang sambit, halos basag ang tinig. "Saan? Nasaan ang papa mo?" Umiling si Abram. "Sabi po, busy siya, pero tingin ko po baka ayaw niya po sa akin." Napasinghap si Alejandro, parang may humawak sa dibdib niya at pinigaayo ng marahan pero masakit. "Bakit mo naman nasabi yan?" Halos pabulong niyang tanong. Pilit pinapanatiling kalmado ang boses kahit tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Kasi po, yumuko si Abram, nilaro ang laruan sa kamay. "Sabi ni mama, mabait daw si papa, pero kahit po minsan hindi naman siya dumating. Sabi ko po baka busy lang siya, pero minsan po iniisip ko, baka ayaw niya sa amin ni mama." Unti-unting lumabo ang paningin ni Alejandro, hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang malaman na may batang lumaki sa paghihintay o ang maramdaman na siya mismo ang dahilan ng paghihintay na iyon. "Maaari ko bang malaman ang pangalan ng mama mo?" "Ang pangalan po ng maganda kong mama ay..." Ngunit hindi na nito natapos ang sasabihin nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng cellphone sa bulsa ni Alejandro. Sandali siyang napatigil, tsaka marahang kinuha iyon. Pagtingin niya sa screen, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang pangalan ng investigador niyang si Mr. Velandres. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa balcony bago sinagot ang tawag. "What is it, Mr. Velandres?" Tanong ni Alejandro na pilit pinapakalma ang boses. "Sir," sagot ng boses sa kabilang linya. "May nakuha na po kaming lead kung nasaan si Miss Amira Ignacio." Naniga si Alejandro sa kinatatayuan niya. Para bang tumigil ang paligid sa paggalaw. Ang pangalan na ilang taon niya nang hindi narinig. Ang pangalan ng babaeng hindi niya naakalaing maririnig pang muli. "What did you say?" Halos paus niyang tanong habang lumalayo sa dining area para hindi marinig ni Abram. "You found her?" "Yes, sir." Sagot ng investigator sa kabilang linya. "May nakapagsabi sa amin na may babaeng nagngangalang Amira Ignacio na naninirahan muli sa isang maliit na baryo sa Isla Fuego. May kasama po siyang batang lalaki, mga 7 taong gulang, pasok sa edad na dapat ay anak niyo." Napahawak si Alejandro sa railing ng balcony. Ang bawat salitang narinig niya ay parang tinik na unti-unting binabaon sa puso niya. 7 taon, 7 taon niya itong hinanap, pero kailanman hindi niya inaasahan na malapit lang pala. "Sigurado ka ba dyan?" Mahina, ngunit mariin niyang tanong na halos manghina. "Positive, sir. Nakakuha rin kami ng litrato mula sa isang lokal. Ipapadala ko po sa inyo ngayon." Hindi pa man tuluyang bumababa ang tawag, may dumating ng notification sa kanyang cellphone. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon tuluyang nawala ang lahat ng hangin sa dibdib ni Alejandro. Ang larawang nasa harap niya ay si Amira. Payat, simple at nakaupo sa harap ng kubo habang may tinatahing sombrero. At sa tabi niya, ang batang kanina lang ay kalaro niya sa mesa, si Abram. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi na kailangang ipaliwanag ng investigator. Hindi na kailangang magpatuloy pa sa usapan. "Sir? Sir, are you still there?" Tanong ni Velandres sa kabilang linya. Pero hindi na siya nakasagot. Nakatitig lang siya sa litrato. Paulit-ulit na tinititigan at binabalik sa screen ng mga mata para lang masigurong hindi siya mamamalik mata. Si Amira at ang batang tinawag siyang papa. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, tuluyang bumagsak ang mga luhang matagal niya nang pinigilan.
ang mga luhang itinago niya sa likod ng tagumpay at yaman. Agad siyang tumayo. Mabilis ang bawat hakbang pabalik sa living room. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, halos lamunin siya ng kaba nang makitang nagkakagulong mga kasambahay. "Senyorito!" Halos pasigaw na wika ng mayordoma habang hinihingal. Nawawala ang batang si Abram. Parang binagsakan ng mundo si Alejandro sa narinig niya. "Nawawala? Paanong nawawala?" Halos pasigaw niyang tanong. "Kanina po, naglalaro lang siya sa garden, sir. Saglit lang kaming pumasok para mag-ayos ng mesa. Pagbalik namin ay wala na po siya." Halos umiiyak na sagot ng mayordoma na si Celeste. Mabilis ang bawat hakbang ni Alejandro palabas ng mansyon. Hinanap niya ang bata sa paligid, sa garden, sa likod ng fountain, pati sa malapit na garahe pero wala. Wala si Abram. "Check the gate. Tignan niyo kung may nakakita sa kanya." Agad nagsipulasan ng mga tauhan at mga kasambahay, habang si Alejandro nanatiling nakatayo sa gitna ng hardin, pawisan hingal at unti-unting kinakain ng kaba. "Imposible. Hindi siya pwedeng mawala." Muli ay kumilos si Alejandro. Mabilis ang bawat hakbang papunta sa likurang bahagi ng mansyon, ang bahagi kung saan makakapal na puno at damuhan ng bumabalot. Habang tinatahak niya ang daan papasok sa kakahuyan, tanging kaluskos ng mga dahon at tibok ng sarili niyang dibdib ang naririnig niya. "Abram!" Paulit-ulit niyang sigaw, halos paus na sa pag-aalala. "Abram, anak!" Samantala, "Nasaan si Abram?" Halos pasigaw na tanong ni Amira pagkababa ng tricycle. Hindi pa man nakapagpahinga, agad niyang sinugod si Aling Alena na nagsasalubong ng mga kamay sa kaba. "Kanina ko pa hinahanap, iha. Pero nawala siya rito sa loob ng mansyon. Akala ko'y naglalaro lang sa garden." Nanginginig na sagot ng matanda. Halos mabingi si Amira sa narinig. "Diyos ko, Abram!" Halos pabulong niyang sambit habang mabilis na tumakbo upang halughugin ang buong paligid. Ni hindi niya naalintana ang nakaraan, ang galit o ang mga sugat na iniwan ng lumipas. Ang tanging laman ng isip niya ay si Abram, ang anak niyang maaaring natatakot, nag-iisa o nasa panganib. Pagdating sa likod ng mansyon, hindi na siya nagdalawang isip. Tuloy-tuloy siyang tumakbo papasok sa kakahuyan, habang ang mga tuyong dahon kumakaluskos sa ilalim ng kanyang paa. Sa bawat hakbang ay parang muling bumabalik ang mga alaala na kung paano siya minsang tumatakbo roon, hindi upang maghanap ng anak, kundi upang salubungin ang lalaking minahal niya ng palihim. Ang kakahuyang yun ang naging saksi sa bawat halakhak, sa bawat halik at sa mga pangakong hindi natupad. "Abram!" Muling sigaw ni Amira. Nanginginig ang boses. "Anak, nasan ka, Abram?" At nang makita niya sa di kalayuan ng lumang kubo, ang kubong minsan nilang pinagtataguan ni Alejandro, na para bang muling sumabog ang lahat ng alaala sa kanyang dibdib. "Abram, anak!" Durog ang tinig ni Amira habang papalapit, halos hindi na makahinga sa pag-aalala. "Nandyan ka ba, anak?" Doon ay buksan niya ang pinto ng halos sira na kubo. Napahinto si Amira. Parang huminto rin ang oras. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Si Abram nakayakap kay Alejandro, at si Alejandro mahigpit na yakap din ng bata na para bang matagal niya na itong kilala. "Amira?" Mahinang tawag ni Alejandro, ngunit puno ng pagkagulat at emosyon. Hindi agad nakasagot si Amira. Parang natuyuan ng laway ang kanyang lalamunan. Parang gusto niyang tumakbo papalapit, pero gusto rin niyang umatras. "Bakit?" Halos pabulong ang tinig ni Alejandro habang inaalis ang tingin kay Amira. Puno iyon ng sakit at tampo. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Pero bago pa makasagot si Amira, "Mama!" Tawag ng bata. Agad na kumawala mula sa bisig ni Alejandro at tumakbo papunta sa kanya. Agad niya itong sinalubong at niyakap ng mahigpit. Para bang natatakot siyang muli itong mawala. "Anak, Diyos ko, saan ka ba galing?" Halos sumikbi si Amira habang hinahaplos ang buhok ng anak niya. "Sabi ko sa'yo, di ba huwag kang lalayo? Gusto ko lang pong hanapin si Papa. Akala ko po nandito siya." Inosenteng sagot ni Abram. Parang may sumabog na damdamin sa dibdib ni Alejandro. Nanatili lang siyang nakatayo, tahimik, pinagmamasdan ng mag-ina. Hindi makapaniwala kung panaginip ba ang lahat ng kanyang nakikita. Habang abala ang iba sa paghahanap,
hindi na kumilos si Alejandro. Wala ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hinayaan na lang niyang makauwi si Amira at si Abram. Ang mag-ina niyang matagal niya nang hinanap, pabalik sa loob ng kanyang mansyon. Pagdating nila roon, agad siyang nagutos. Mababa, ngunit puno ng otoridad ang tinig. Pakibuksan ang silid sa itaas, Manang Lisa. Kita ni Alejandro ang pagkabigla sa mga mata ng matanda. Alam niyang alam ni Lisa kung anong silid ang tinutukoy ni Alejandro. Ang kwartong matagal nang nakasara, pinanatiling maayos at walang nakakapasok dahil iyon ay nakalaan lamang para sa batang matagal niyang inantay. Sige po, sir. Marahang sagot ni Lisa bago ito nagmamadaling umakyat. Ngunit bago pa man makalayo, nagsalita si Amira ng mababa, ngunit may panginginig sa tinig. Hindi mo kailangang mag-abala, Alejandro. May bahay kaming inuuwian. Tumigil si Alejandro sa pag-akyat ng hagdan. Marahan niyang nilingon si Amira at ilang segundong nanahimik. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog si Abram. Walang kamalay-malay sa alon ng emosyon sa paligid. Hindi ka aalis dito, Amira. From now on, dito natitira ang anak ko't ikaw. Halos ibulong ngunit mariin na ani Alejandro. Ano? Let's talk about it later, Amira. Wala nang nasabi pa si Amira. Ayaw niyang makipagtalo, lalo na't mahimbing ang tulog ni Abram sa mga bisig ni Alejandro. Kaya't kahit kabado, sumunod siya sa binata paakyat ng hagdan. At nang bumukas ang pinto ng silid, halos mapahinto si Amira. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa paligid, sa mga laruan, sa mga libro, sa maliit na kama na kung saan tila ba matagal nang naghihintay para kay Abram. Parang napako sa kinatatayuan si Amira. Hindi siya makapagsalita. Parang biglang bumalik ang lahat, ang pagsisisi at ang panghihinayang. Ginawa ko ito ilang taon na ang nakalipas. Mahinang sabi ni Alejandro, hindi tumitingin sa kanya. Para sa kanya, para sa inyo. Kahit hindi ko alam kung kailan ko kayo muling makikita. Hindi nakasagot si Amira. Tanging mga luha lang ang dahan-dahang bumagsak sa kanyang pisngi habang pinagmamasdan ng silid. Ang silid ng anak na matagal niya nang pinalaki ng mag-isa. Ngunit pinangarap din ng lalaking minsang nagwasak sa kanya. Naghintay ka? Bahagyang natawa si Alejandro, mapait at mahina. Naghintay, oo. Pero hindi ko alam kung tama pa bang tawagin niyo na paghihintay. Dahan-dahan niyang inilapag si Abram sa kama. Inayos ang kumot at sinigurong maayos ang higa ng bata bago muling tumayo. Araw-araw kong tinitingnan ang kwartong to. Kahit walang kasiguraduhan kung babalik ka pa, Amira. Nakakatuwa, no? Ang lalaking sanay makuha lahat, nauwi sa paghihintay sa isang bagay na hindi niya alam kung darating. Tahimik lang si Amira. Napatingin siya sa kama, sa anak nilang payapang natutulog. Sa bawat salita ni Alejandro ay parang may gumuguho sa kanya. Pero bakit? 7 taon. Bakit naghintay ka pa? Mapait na tanong ni Amira. You left the pregnancy test kit that night. Alam ko na agad na gusto mong hanapin kita. At humihingi ako ng tawad dahil naging matagal ang paghahanap ko sa inyo. Napakurap si Amira. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Pregnancy test kit? Mahina niyang ulit, halos paus ang boses. Yun lang ang iniwan ko noon. Hindi ko alam na mapapansin mo pa yun. Umiling si Alejandro na may ngiting puno ng sakit. Paano ko yun hindi mapapansin, Amira? It was the only thing left in that room. The only trace of you. At simula noon wala nang gabing hindi ko tiningnan yun. Araw-araw, pinapaalala sa akin na may isang buhay akong pinabayaan. Humakbang si Amira palapit, pero agad din siyang tumigil. Parang bawat pulgada may pagitan ng mga alaala, mga luha at mga salitang hindi na nasabi noon. Hindi ko naman ginustong umalis, Alejandro. Pero nasaktan ako at natakot ako manatili sa piling ng taong akala ko kaya kong ipaglaban. Napapikit si Alejandro. Pinipigilang umagos ang luha at pinagmasdan ng batang ilang linggo na niyang kasama na anak pala niya. At hanggang ngayon pinagsisisihan ko yun. Akala ko tama ang pagbitaw pero mali. Dahil sa pagbitaw ko, ikaw at ang anak natin ang nawala. Tumingin siya kay Amira ng diretso, walang takas. Kung pwede ko lang baguhin ang lahat, sana hindi mo na kailangang itaguyod mag-isa si Abram. Sana ako yung kasama mong gumising tuwing gabi kapag umiiyak siya.
Sana ako yung unang tinawag niyang papa. Hindi na nakasagot si Amira. Ang mata niya ay nagmistulang salamin ng 7 taong pinipigilang sakit. Nilapitan siya ni Alejandro, marahang hinawakan sa kamay. Amira? Mahina, ngunit puno ng pakiusap ang kanyang tinig. This time, hayaan mo kong bumawi. Hindi ko man mabawi ang 7 taon, pero gusto kong punan ng mga susunod pa. Hindi gumalaw si Amira, ngunit hindi rin siya umatras. Nandoon lang siya tahimik, luhaan at muling nalilito sa lalaking minsang nagwasak at ngayon humihiling ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko alam, sagot lamang ni Amira at umiwas ng tingin. Sa totoo lang, umuwi lamang siya ng Isla Puego dahil naubos na sa kanya ang lahat. Namatay ang kanyang ama't ina ng sabay at ni isang tao walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan niya. Nang sumapit ang umaga, hindi alam ni Amira kung paano magsisimula. Nagising na lamang siya na kumakatok sa silid si Abram, buhat ni Alejandro. "Mama!" Si Abram nang makababa at lumapit. "Good morning." Mahinang bati ni Alejandro habang buhat-buhat si Abram na halatang kagigising lang din. Magulo pa ang buhok ng bata. Nakapikit pa ang kalahating mata pero may ngiti sa labi. "Ma?" Bulong ni Abram. Halos inaabot ang mga braso niya. "Nagising ako sa boses ni Papa." Napatigil si Amira. Parang may kung anong kumurot sa puso niya sa narinig. Sa unang pagkakataon, natural na lumabas sa bibig ng anak niya ang salitang Papa. At tila ba iyon ang unang liwanag na tumama sa umagang iyon. "Nagpahanda na ako ng almusal para sa ating 3. Mahinang sabi ni Alejandro. Pilit na pinapakalma ang sarili. May bakas ng pagod sa mga mata niya. Pero iba ang liwanag ngayon, para bang tahimik na pag-asa. "Naisip kong dalhin si Abram sa tabing dagat pagkatapos kumain. Gusto mo bang sumama?" Nagtagpo ang mata ni Amira at ni Alejandro. Ni walang galit sa tono ni Alejandro. Walang pilit. Parang nag-aalok lang siya ng simpleng sandali. Isang umagang ni walang iniisip na kahit na ano. "Gusto ko po, Ma," sigaw ni Abram. "Gagawa raw kami ng castle, sabi ni Papa." "Talaga?" Ani Amira na hindi makapaniwala. "Opo, Ma, tara po dun, gusto ko nang magtungo doon." "Magbibihis lang ako," mahinang sabi ni Amira. "Sasamahan ko kayo." Ngumiti si Alejandro. "We'll wait outside." Pagkaalis ng mag-ama, sandali namang napatigil si Amira. Hinawakan niya ang gilid ng kama. Pinilit huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may umagang hindi siya nagising dahil sa problema, kundi dahil sa 2 taong kahit ayaw man niyang aminin, ay tahanan niya pa rin. Samantala, "Abram, Papa wants something to tell you, okay?" Panimula ni Alejandro habang tanawang dagat sa di kalayuan. Tumango si Abram, hawak ang maliit na pala habang nakatingala sa kanya. "Ano po yun, Papa?" Napakagatlabi si Alejandro bago marahang lumuhod sa harap ng bata. Hindi niya alam kung paano sisimulan, pero alam niyang kailangan niya ng sabihin. "Alam mo ba kung bakit ako natuwa nung una kitang nakita? Kasi para ako nakakita ng parte ng sarili ko sa'yo." "Dahil pareho po tayo ng buhok?" Inosenteng sagot ni Abram sabay tawa. Napangiti si Alejandro. "Hindi lang yun, iho. Kasi ikaw ang pinakamagandang sorpresa na dumating sa buhay ko. Hindi ko lang alam agad na ikaw pala yun." Medyo kumunot ang noo ng bata. Parang sinusubukang intindihin ang kanyang sinabi. "Sorpresa po? Galing po ako sa box?" Natawa si Alejandro sabay pisil sa pisngi nito. "Hindi sa box. Galing ka sa mama mo at sa akin." "Matagal ko na po alam. I found your picture in Mama's box back when we were in Caridad before we came here." Doon na tuluyang bumagsak ang luha ni Alejandro. Hindi niya na napigilan. Mabilis na napahawak si Alejandro sa sentido. Pilit pinipigilan ng bigat na sumisiksik sa kanyang dibdib. "Alam mo na pala. At hindi ko man lang alam na nandyan ka na lumalaki ka na." Tumango si Abram, parang walang mali siya sa tono. "Sabi po ni Mama, mabait daw si Papa. Sabi niya, may mabigat lang siyang dahilan kaya hindi po namin kayo pwedeng hanapin noon." Napayuko si Alejandro. Pinahid ang luha gamit ang kamay.
Gusto niyang tanungin kung anong mga kwento ang narinig ni Abram tungkol sa kanya. Pero natatakot siyang malaman, natatakot siyang marinig ang sakit na siya rin ang dahilan. Anak, gusto kong sabihin na hindi tumigil sa paghahanap sa'yo si Papa. Pero nandito na po tayo ngayon. Hindi naman po kayo late, Papa. Sabi ni Mama, hindi raw mahalaga kung saan nagsimula, basta magkakasama sa dulo. Doon tuluyang napahagulgol si Alejandro. Niyakap niya ng mahigpit ang anak niya. Wala nang pakailam kung sino ang makakakita. Sa malayo, nakatanaw si Amira. Mahigpit na hawak ang barandila. Sa bawat tawa ni Abram at hikbi ni Alejandro, parang hinahaplos ng hapdi ang dibdib niya. Hindi niya alam kung dapat siyang lumapit o manatili. Ngunit nang marinig niyang sabay na tumawa ang dalawa, isang malambot na ngiti ang kusa niyang nailabas. Matagal siyang naghintay para sa sandaling ito. Ang makitang masaya ang anak niya, buo at ligtas. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi lang si Abram ang mukhang nakahanap ng tahanan, kundi pati na rin siya. "Mama, look!" Agad na lumapit si Amira sa dalawa. Doon ay nagtama muna ang paningin nila ni Alejandro, ngunit agad niyang iniwas nang makaramdam ng kaba. "Gawa po namin ni Papa. Ang ganda po ng sandcastle namin, di ba po, Mama?" Napangiti si Amira. "Ang ganda nga, anak." Mahina niyang tugon habang lumuhod sa tabi ng bata. Pinagmasdan niya ang munting sandcastle na may mga shell sa gilid at sa gitna. Nakatindig ang dalawang maliliit na bato na tila nagsisilbing tao. "Si Mama at si Papa po yan. Kasi sabi ni Papa, dapat daw buo yung castle para matibay." Bahagyang napasinghap si Amira. Napatingin kay Alejandro. Sandali silang nagkatitigan. Walang salitang lumabas, pero para bang parehong narinig ng isa't isa ang matagal nang hindi nasasabi. Ang mga pagsisisi, ang mga sana at ang mga hindi ko kaya noon. "Maganda yung castle natin, anak." Mahina lang ang sabi ni Alejandro. Pilit pinatatatag ang boses kahit may panginginig. "Dahil tinulungan mo kong buuin." "Pero sabi ni Mama, mas matibay daw kung sabay-sabay po tayong gagawa." Tumawa si Abram. Pero sa pagitan ng tawa ng bata at hampas ng alon, ramdam ni Amira ang bigat ng bawat salitang binitiwan ng anak niya. Parang sinadya ng langit na ipaalala sa kanilang dalawa kung ano ba ang nabasag noon. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng buhangin sa palad. "Abram, halika na, baka giniginaw ka na. Sabihin mo kay Papa, salamat sa castle ha." "Mama, dito na po ba tayo titira? Sasama na po ba tayo kay Papa? Buo na po tayo?" Natigilan si Amira sa tanong ng anak niya. Sa inosenteng tono ni Abram, parang narinig niya ang lahat ng takot at pagdududa na pilit niyang tinatago. Napatingin siya kay Alejandro na nakatingin din ito sa kanya. Tahimik, tila umaasang siya mismo ang sasagot sa tanong na yun. "Yes, anak. Dito na tayo titira ng mama mo." Sagot ni Alejandro. "Talaga po? Pero bakit hindi po kayo nag-kiss o hug? Di po ba dapat ganun? Kasi ganun po nakikita ko sa mga mama at papa ng classmate ko sa karidad." Halos mabilaukan si Amira sa sinabi ng anak niya. Napakurap siya. Hindi makapaniwala sa kasimplihan ng tanong pero bigat ng kahulugang dala nito. "Abram?" Pautal niyang sabi sabay pilit ng ngiti. "Hindi naman kailangan na ganun agad, anak." Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, nagsalita na si Alejandro. Nakangiti ngunit may bakas ng pagkapahiya sa muka. "May punto ka, anak. Pero minsan, hindi agad-agad nangyayari yon. Lalo na kung matagal na kayong hindi nagkita." So kailangan po munang mag-practice ulit si Mama mag-hug sa inyo?" "Abram?" Saway ni Amira. Namumula na ang pisngi, sabay tapik ng marahan sa braso ng anak. Tawa lang ang naging tugon ni Alejandro. "Hindi naman siguro kailangan ng practice. Siguro, kailangan lang ng tamang oras." Sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Amira. Nagkatinginan silang dalawa. Isang tinging puno ng mga alaala na hindi pa tuluyang namamatay na damdamin. Saglit lang pero sapat para maramdaman nila pareho ang tibok ng pusong matagal nang nagtago sa katahimikan. "Let's go home, Abram. Maliligo pa tayo, ang lagkit mo na oh." Mahina, ngunit may halong ngiti ang boses ni Amira. "Okay po, pero Papa, bukas ulit tayo gagawa ng castle ah."
Promise anak, ngumiti si Alejandro. Habang naglalakad pabalik ng mansyon, hindi nawala sa isip ni Amira ang tanong ng anak at ang sagot ni Alejandro. Pumikit siya ng mariin, nang tapikin ang pisngi sa init na nararamdaman. Agad nilang tinungo ni Abram ang silid nito kung saan kumpleto ang bathroom doon. At habang pinaliliguan si Abram, muli naman itong nagsalita. Mama, kanina po may sinabi sa akin si Papa, pero alam niyo po, si Abram at nabiti ng sasabihin. Bago pa lang po ako pumunta sa mansyon na to, alam ko na po siya na ang papa ko. Halos nabitiwan ni Amira ang sabon na kanyang hawak at doon halos humagulgol siya sa harapan ng anak niya. Sorry Abram, sorry. Paghingi niya ng tawad habang hawak ang maliit na kamay ni Abram. Bakit po kayo nagsasorry mama? Wala naman po kayong ginawang masama. Ngunit lalo lang napahagulgol si Amira. Pilit niyang tinatago ang luha sa ilalim ng ngiti pero hindi niya nakinaya. Mula sa dibdib na matagal nang pinigilan, sumabog ang bigat ng 7 taong tinik sa kanyang puso. Sorry kasi pinatagal ko. Sorry kasi hindi mo siya nakilala agad. Sorry kasi pinalaki kita ng mag-isa. Sorry kasi tinakbuhan ko yung taong dapat kasama natin. Tahimik lang si Abram, nakatingin sa kanya, habang marahang pinupunasan ng mga luha ng ina gamit ang maliit nitong daliri. Mama, hindi po ako galit. Kasi kahit wala po si Papa noon, hindi naman po ako nagkulang kasi nandyan po kayo. Lalong bumagsak ang mga luha ni Amira. Napahigpit siya ng yakap sa anak. Salamat anak, salamat. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, marahang nagsalita si Abram na halos ibulong. Pero mas masaya po ako ngayon mama kasi buo na po tayo. At sa mga salitang yon, parang biglang gumaan ang mundo ni Amira. Lahat ng takot, galit at panghihinayang ay tila unti-unting natutunaw. Napuno ng saya ang buong maghapon ni Amira at Abram. Hindi niya namalayan ang paglubog ng araw sa dalampasigan habang tinatanaw ang kanyang mag-ama nang bumalik silang muli. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Alejandro. Ako? Yes, nagpahanda ako ng hapunan. Kung nais mong bumalik na tayo para kumain na. Sandali si Amira natigilan at bahagyang napayuko habang pinagmamasdan ang mga alon na tila nakikisayaw sa dapit hapong kulay kahel. Sige, mahinang tugon ni Amira, halos pabulong. Susunod ako. Ngumiti si Alejandro, yung ngiting hindi pilit. Hindi rin sigurado pero puno ng pag-asa. Halika na, anya sabay abot ng kamay. Saglit lang nag-alinlangan si Amira bago iyon tinanggap. Mainit at pamilyar na para bang ganun pa rin ang kamay na minsan niyang iniyakan noon. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik habang si Abram masayang tumatakbo sa unahan. May hawak na maliit na seashell na para bang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagdating nila sa mansyon, bumungad ang mahina ngunit mainit na liwanag mula sa dining hall. Nakasalansan ng pagkain sa mesa na paborito ni Amira. Sinigang na hipon at ang gusto ni Abram na grilled chicken at iba pang pagkain. Wow! Ang daming food mama! Parang fiesta! Napangiti si Amira, sabay tingin kay Alejandro. Naalala mo pa pala? Hindi ko makakalimutan. Sinabi mo noon kapag gusto mong makalimot, sinigang lang ang katapat. Bahagyang natawa si Amira, pero may bakas ng pait sa nakaraan. Ang tagal na noon Alejandro, pero hindi ko kinalimutan. Para sa akin parang kahapon lang yun, kaya't hindi ko malilimutan. Napakagat ng ibabang labi si Amira. Agad niyang ibinaling ang isip sa pagkain. Ngunit muli siyang kinabahan nang ilapag ni Alejandro sa kanya ang plato na mayroon ng mga iba't ibang putahe. Salamat. May gusto ka pa bang kainin? Tanong ni Alejandro at nilagyan ng sabaw ang mangkok para sa anak. Wala na, salamat. Mahinang sagot ni Amira habang pinagmamasdan si Alejandro na abala sa pagsandok ng sabaw para kay Abram. Papa, ang sarap po nito. Masiglang wika ng bata habang umunguya. Mas masarap pa sa kinakain namin ni Mama sa karidad. Napangiti si Alejandro. Talaga? Ibig sabihin, gusto mo nang dito kumain palagi? Opo, pero gusto ko po laging kasama si Mama. Mabilis na sagot ni Abram, sabay lingon sa kanyang ina.
Kasi kapag wala po siya, hindi ko po makain lahat. Sandaling natahimik si Alejandro. Sa mga salitang yon, parang may sumundot sa puso niya. Napatingin siya kay Amira na nakayuko lang, pinipigilan ng sariling mapaluha. Hindi ko hayaang mangyari yun. Simula ngayon, kakain tayo palagi ng magkakasama araw-araw. Promise po, Papa? Promise. Sagot niya, sabay abot ng pinky finger kay Abram. Natawa si Amira. Bahagyang gumaan ang loob habang pinagmamasdan silang dalawa. Pinky promise po yan, Papa. Hindi pwedeng bawiin. Masayang sigaw ni Abram. Oo, hindi ko nababawiin. Tugon ni Alejandro sabay tingin kay Amira. Hindi na ako babawi ng kahit ano sa inyo. Katulad ng mga nagdaang araw na magkasama sila, doon din nauwi ang gabi sa katahimikan na puno ng mga alaala at saya. Gabi iyon nang hindi makatulog si Amira. Hanggang sa mga paa niya mismo ang nagdala sa kanya sa balkonahe, kung saan nasilayan niya si Alejandro, nakatayo at nakatanaw sa malayo. Why aren't you asleep yet? You should be resting by now. Ani Alejandro nang maramdaman ng presensya ni Amira. Hindi agad nagsalita si Amira. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, lumapit siya kay Alejandro at tumingin sa mga bituing sumasabay sa alon ng dagat sa ilalim ng malamig na gabi. Bakit ka nagtatanong tungkol sa nakaraan? Tanong ni Amira. Sandaling natahimik si Alejandro. Nakatingin lang sa malayo, sa dagat na tila ba, kasing gulo ng kanyang isip. Dahil ayoko nang maalala ang mapait na parte ng lahat ng yun. Because what I want is to cherish the happy memories of today. Sinubukan mo bang limutin kami? Durog na tanong ni Amira. Doon ay hinarap siya ni Alejandro na puno ng pagsamo ang mga mata. Hindi ko kailanman sinubukang kalimutan ka, Amira. Tuloy ni Alejandro. Mababa ang boses, halos pakiusap. Pero minsan, kailangan kong magpanggap na kaya ko. Na kaya kong mabuhay kahit wala ka. Bahagyang natawa si Amira, pero halatang pilit yun. At nagawa mo naman hindi ba, ang mabuhay nang wala kami? Hindi. Sagot ni Alejandro agad, ni walang pagdadalawang isip. Nabuhay ako, oo, pero hindi ako naging buo. Araw-araw kitang hinahanap, sa bawat sulok ng bahay, sa bawat dagat na nilalakaran kong mag-isa. Akala ko pagdaan ng panahon, lilipas din. Pero hindi pala ganun kadali kapag ang nawala sa'yo, sarili mong puso. Pinipigilan ni Amira ang panginginig ng labi. Hindi niya gustong umiyak, hindi na muli. Pero habang pinapakinggan niya si Alejandro, parang unti-unting bumabalik ang lahat. Ang mga sandaling minahal siya nito at ang mga sandaling sinaktan siya nito nang hindi niya na kayang ipaglaban pa ang sarili. Kung totoo yan, bakit hindi mo kami natagpuan agad? Dahil ani Alejandro na naputol dahil sa sakit ng nakaraan na kailangan niyang pumili. Dahil nagsikap ako. Kahit pakapalit ng lahat ng yun ay kailangan kong talikuran ng lahat, pati ang pamilya ko. Kapalit ng pagkakataong makabalik sa inyo ng marangal. Mahina ang boses ni Alejandro. Hindi ko kayang balikan ka, Amira, nang wala akong maipagmamalaki. Hindi ko kayang harapin ka habang wala akong maibigay sa inyo ni Abram, kundi mga pangako lang. Napasinghap si Amira. Pinipigilan ng pag-agos ng luha. Pero hindi mo naman kailangang maging mayaman para balikan kami, Alejandro. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang panahon. Ang kailangan lang namin ay ikaw. Humigpit ang panga ni Alejandro. Halatang pinipigil ang emosyon. Alam ko at araw-araw kong sinisisi ang sarili ko dahil hindi ko yun ginawa. Pero noong mga panahong yun, wasak din ako. Hindi ko alam kung paano babangon. Ang tanging alam ko lang, kailangan kong maging tao na karapat-dapat sa inyo. Karapat-dapat? Hindi mo kailangang patunayan yun sa amin, Alejandro. Kasi kahit noon pa, ikaw na yun para sa amin ni Abram. Binalot ng katahimikan ang pagitan ni Alejandro at Amira. Ang tanging naririnig ay ang pag-ikot ng hangin sa dalampasigan at ang alon na banayad na humahampas sa buhangin. Lumapit si Alejandro ng mabagal, tila natatakot na baka umatras si Amira. Kung pwede lang, Amira, babawiin ko lahat ng mga panahong yun. Lahat ng gabi na umiiyak ka. Lahat ng taon na lumaki si Abram na hindi ako kasama. Pero hindi ko na mababago yun. Nag-angat ng tingin si Amira. Namumuuna sa mga mata niya ang luha pero may bahid din ng pag-unawa. Ni hindi mo alam ang rason ng paglayo ko. Alam ko. Mapait na sabi ni Alejandro.
halos pabulong na parang kinakausap ang sarili. Alam kong hindi lang galit ang dahilan, Amira. Alam kong may sugat akong iniwan sa'yo. Sugat na ako rin ang gumawa. Pumikit ng mariin si Amira at napaputok ang labi dahil sa matinding hikbi. Alam niyang may bahagi rin siyang dapat sisihin sa nangyari. Ngunit huli na ang lahat, nangyari na. At ang tanging magagawa na lamang nila ngayon, ayusin kung ano man ang maaari pang ayusin. Dahan-dahang lumapit si Alejandro, ngunit hindi niya tuluyang nilapitan si Amira. Parang may manipis na pader sa kanilang pagitan. Pader na gawa sa mga taon na pananahimik, pangungulila at mga salitang hindi nasabi. Amira, hindi ko hinihinging kalimutan mo lahat. Alam kong hindi ganun kadali pero sana, hayaan mo kong simulan kahit sa maliit na paraan ang ayusin kung anong nasira ko. Tumingala si Amira, namumugto ang mga mata, nanginginig ang labi. Paano kung huli na, Alejandro? Paano kung nasanay na akong wala ka? Paano kung natutunan ko ng mabuhay kahit wasak? Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi na mahal mo ulit ako, na ako pa rin. Napasinghap si Amira, tila natigilan sa mga salitang yun. Sa pagitan ng ingay ng mga alon at hampas ng hangin, ang boses ni Alejandro ang naging pinakatahimik at pinakamatatag na narinig niya sa mahabang panahon. Hindi mo kailangang gawin to. Hindi mo kailangang patunayan pa. Tapos na tayo, Alejandro. Hindi pa. Hindi ako maniniwalang tapos na tayo hanggat may nararamdaman pa ako. Hanggat kapag tinitignan kita, ikaw pa rin ang tahanan ko. Napayuko si Amira. Pinunasan ng luha sa pisngi. Huwag mo kong paasahin kasi kapag bumigay ako ulit, kapag naniwala ako ulit at iniwan mo pa rin ako, hindi ko nakakayanin. Pero hindi na nagdalawang isip si Alejandro. Doon ay matapos ng 7 taon na pagkawala ni Amira, muli niya itong niyakap ng mahigpit na para bang sa yakap na yon, gusto niyang bawiin ang lahat ng taon na hindi niya ito nayakap, lahat ng gabi na hindi niya ito nayakap sa pagtulog, lahat ng pagkakataong wala siya sa tabi nito. Naniga si Amira sa una. Hindi siya makagalaw. Ramdam niya ang pamilyar na tibok ng puso ni Alejandro sa kanyang dibdib, na mabilis at tila magulo pero totoo. Amira, hindi ko nahahayaang mawala ka ulit. Pakawalan mo ko, Alejandro. Mahina niyang tugon pero walang lakas. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya. Natatakot siyang bumalik sa parehong sakit. Ngunit imbis na bumitaw, lalong hinigpitan ni Alejandro ang yakap. Hindi ko na kayang bitawan pa. Hindi na ulit. At sa wakas, bumigay si Amira. Hindi na sakit, kundi sa katotohanang mahal niya pa rin ito. At ang mga palad niyang kanina pa nakapigil ay unti-unting lumapat sa likod ni Alejandro. Hanggang sa napahinga siya ng malalim at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Walang salitang sumunod, tanging hangin, alon at tibok ng puso nila ang nagsilbing saksi. Sa gabing yun, 2 pusong durog ang muling nagtagpo na hindi dahil nakalimot sila, kundi dahil pareho silang napagod sa pagbitaw. Mahal na mahal talaga kita, Amira. At kung ang pakawalan ka ang hiling mo, pasensya na hindi ko kayang gawin yun. Hindi nakasagot si Amira. Tanging mga hikbi ang lumabas sa kanyang labi habang patuloy ang pagpatak ng luha. Hanggang sa dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, hinaplos ang pisngi ni Alejandro at ibinalik ang yakap nitong kay higpit. Mahal na mahal rin kita at hindi nagbago yun kahit dumaan ng maraming taon. Kahit 1 segundo hindi. At doon, tuluyang tumigil ang ikot ng mundo ni Alejandro. Napatitig siya kay Amira, puno ng emosyon na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Sa gitna ng malamig na gabi, kinuha niya mula sa bulsa ang singsing na matagal niya nang gustong ibigay sa dalaga. At sa ilalim ng mga bituin na siyang saksi sa kanilang muling pagkikita, ipinahayag ni Alejandro ang matagal niya nang tinatago sa puso. Marahan na hinugot ni Alejandro mula sa bulsa ang maliit na kahon na matagal ng luma. Ngunit ingat na ingat niya iyon sa panahong lumipas. Napatigil si Amira nang makita iyon. Agad siyang napailing at tila hindi makapaniwala. Alejandro, huwag mong sabihin. Ngunit bago pa magsalita si Amira, lumuhod si Alejandro sa harap niya. Walang ingranding lugar, walang mga tao. Walang musika na tanging alon ng dagat at liwanag ng buwan ng saksi. Dapat noon ko pa ito nagawa. Puno ng pagsasumamo na sabi ni Alejandro
habang unti-unting binubuksan ang kahon. Nandoon pa rin ang singsing na medyo kupas na, pero nagniningning pa rin sa ilalim ng ilaw ng buwan. Pero siguro, kailangan muna nating masaktan, maligaw at maghiwalay para mas maintindihan natin kung gaano kahalaga ang isa't isa. Hindi nakapagsalita si Amira. Nakatingin lang siya sa lalaki sa harapan niya. Ang lalaking minahal, sinaktan at ngayon muling humihiling ng pagkakataon. Amira Ignacio, ito na sana ang gabing hihilingin ko sa iyo noon. Pero kung papayag ka, gusto kong dito na rin magtapos ang mga luha mo. Gusto kitang pakasalan, pero sa pagkakataong to, hindi na kita pababayaan. Ako nang bahala sa inyo ni Abram. Sa bawat araw na lilipas. Napatakip ng bibig si Amira habang bumubuhos ang luha. Hindi niya na alam kung dahil sa tuwa o sa sakit ng mga panahong nawala. Alejandro? Ngumiti si Alejandro, puno ng pag-asang minsan ay nawala sa kanya. Wala akong hiling na sagutin mo agad, pero gusto kong malaman mong hindi ako aalis. Kahit ilang taon pa ang kailangan kong maghintay, gagawin ko. Tahimik si Amira. Ilang sandali ang lumipas bago siya marahang lumuhod sa harap ni Alejandro. Pinagdikit ang kanilang mga noo, sabay bumulong. Hindi mo na kailangan maghintay, Alejandro. Kasi sa puso ko hindi ka naman nawala. Pumatak ang mga luha sa mata ni Alejandro at nang iangat niya ang tingin, nagtama ang mga paningin nila ni Amira. Ang una at tanging babaeng minahal niya. Sinubok man sila ng panahon, tila walang nagbago sapagkat ang pag-ibig, ganun man kalayo ang pagitan o katagalang lumipas, kapag totoo, hindi kailanman nauubos at kailanman hindi nawalan ng pag-asa. Mahal na mahal kita, Amira. Kailanman ay hindi ko kinwestiyon ng langit dahil alam kong ipagkakaloob ka rin niya sa akin sa huli. Napangiti si Amira sa gitna ng mga luhang ayaw pa ring tumigil sa pagbagsak. At dumating ka nga, mahina niyang sabi, halos pabulong, ngunit sapat para marinig ni Alejandro. Sa tamang oras, sa panahong kaya ko nang magpatawad at kaya ko nang umibig muli. Salamat dahil kahit ilang ulit kitang nasaktan, ikaw pa rin ang pinili kong babalikan. Hindi mo na kailangang bumalik, sagot ni Amira, sabay ngiti na may halong pag-ibig at katahimikan. Kasi sa puso ko hindi ka naman nawala. At doon sa pagitan ng mga alon at mga bituin, tuluyan ng natuldukan ng mapait na nakaraan. Ang gabi ay naging saksi sa panibagong simula. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon. Muli matapos ang 7 taon, muling naglapat ang labi ng bawat isa. Na para bang iyon pa rin ang unang halik ni Alejandro at Amira.